Sa umpisa, makikitang ang grupo ng mga sundalo sa panahon ng digmaan na bumabagsak sa tubig. 28 taon na ang nakakaraan, nang si Dan ay nagtuturo ng biology sa paaralan. Kasama niya ang kanyang asawang si Emmy at anak na si Murray. Gusto ng kanyang kapatid na magtrabaho si Dan sa isang army lab, kaya't nag-apply siya dito at may schedule na interview para sa araw na yon. Bumalik muna siya sa kanilang bahay, na kasalukuyan namang nagdiriwang ng Kapaskahan. Ibinalita ni Dan kay Emmy ang tungkol sa interview. Sumama ang loob ni Emmy dahil gusto niyang magkasama ang pamilya sa araw na yon. Binanggit din ni Emmy na binigyan ng ama ni Dan na si Tom, ng Christmas card si Murray. Nainis si Dan dahil masama loob niya sa kanyang ama dahil ibinando na sila nito. Paalis na sana si Dan para sa kanyang interview, ngunit tumawag sa kanya ang kumpanya upang ipaalam na ibinigay na ang trabaho sa ibang tao. Galit na galit si Dan, itinapon ang kanyang file sa basurahan at pumasok sa bahay. Umupo kasama si Murray at si Amy para manood ng isang laro ng football. Sa gitna ng laro biglang lumitaw sa isang portal ang mga sundalo. Ang pinuno ng mga sundalong ito, si Lieutenant Hart, ay ipinaalam sa lahat na sila ay mula sa hinaharap taong 2051. Kung saan may digmaan sa pagitan ng mga tao at ng mga alien na ang tawag ay White Spikes, at sila ay malapit ng matalo. Kung magpapatuloy ito, malilipol ang mga tao sa susunod na 11 buwan. Hinimok niya ang lahat ng tao na tumulong upang mapanalo ang digmaang ito. Matapos nito, lahat ng bansa ay nangangalap ng mga tao upang sila ay makatulong sa militar. Gayunpaman, dahil ang mundong hinaharap ay maliit na ang populasyon. Nangamba ang mga tao para sa kaligtasan, marami ang tutol sa pagsama nila sa hinaharap. Bawat isa ay ipinadadala lamang sa loob ng 7 araw. Kung mabubuhay sila sa 7 araw na iyon, sila ay babalik sa kasalukuyan. Samantala, si Mori ay takot na takot at nagsimulang umiyak. Sinabi sa kanyang ina na ayaw niyang pumunta siya sa hinaharap. Niyakap siya ni Dan upang tumahan. Kinabukasan, nakatanggap ng mensahe si Dan habang nasa paaralan. Pinapapunta siya ng Army Research Center agad-agad. Nagmamadali naman siyang pumunta. Sa pag-aakalang natanggap siya sa trabaho. Ngunit pagdating niya, inilagay ng sundalo ang kamay niya sa isang aparato. Sinabi sa kanya ng army na ipapadala sila sa future para makipaglaban. Sinabi din sa kanya maari silang mamatay sa pakikipaglaban. Hindi na nakapagtanong pa si Dan, nilagyan ang braso niya ng tracking device. At binalaan na maari siyang makulong kung aalisin ito. Kinakailangan na nila maggayak sa loob ng 24 hours. Dahil isasalang na sila sa pagsasanay. Wala nang nagawa pa si Dan kundi ang sumunod. Alam ni Emmy na napakadelikado ng mission, kaya't pinipigilan niya si Dan na pumunta sa future. Sinabi ni Dan na nilagyan ng tracking device ang braso niya kaya wala na siyang magagawa pa. Hinimok ni Emmy na magpatulong siya sa ama niyang si Tom, dahil may kakayanan ang kanyang ama na tanggalin ang tracking device. Kaya't pinuntahan niya ang ama, tatanggalin na sana ng kanyang ama ang device nang magkaroon sila ng pagtatalo tungkol sa nakaraan. Kaya't umuwi siya nang walang nangyari. Nagpaalam na lang siya kay Emmy na sasama siya papunta future at lalaban na lang siya sa gyera. At nangako na babalik makalipas ang 7 araw. Naiyak na lamang si Emmy. Nagpaalam din siya kay Mori at tinungo niya na ang research center. Marami ding mga tao ang makakasama ni Dan sa future. Binigyan sila ng damit pang army at hinati sa grupo. Sa Air Force na pasama si Dan. Ito ay research team. Iminungkahi ng isang babae na bakit di nalang patayin ang alien bago pa ito dumating. Pero hindi nila pwedeng gawin yun. Ipinaliwanag ng isang lalaki na ang time machine ay pwede lang maglakbay sa loob ng 30 years. Kaya't pwede lang itong maglakbay hanggang 2051 at pabalik sa 2022, at ang kalaban nila ay hindi tao kundi mga aliens. Noong gumabi na, habang kausap ni Dan si Charlie, biglang tumunog ang sirena at lahat sila ay naalarma. Sinabihan sila ni Lieutenant Hart na kailangan na nilang pumunta sa future. Dahil ang research lab ay kasalukuyang sinasalakay ng mga aliens. Mayroon silang mahalagang bagay na dapat makuha sa lab, bago pa ito tuluyang mawasak. Pumila silang lahat at isa-isa silang pinadadala sa future. Ngunit dahil sa hindi pa maayos na sistema ng time machine, lahat sila ay pumaibabo sa hangin at isa-isang bumagsak, ang iba ay sinamang palad na sa lupa bumagsak kaya agarang namatay. Habang sila Dan ay swerte dahil sa tubig bumagsak kaya nakaligtas. Nalungkot ang mga nakaligtas noong masaksihan ang kalunos-lunos na sinapit ng ibang kasamahan dahil sa digmaan. Maya-maya pa, tinawagan ng kasalukuyang koronel ang mga nakaligtas. Itinalaga si Dan bilang team leader, at kailangan nilang iligtas ang mga taong na-trap sa loob ng research lab.
At agad namang pinuntahan ng grupo ni Dan ang naturang gusali. Nakita nilang patay na ang mga staff ng research lab at wala nang natirang buhay. Kaya't ikinalungkot ito ng koronel. At sinabihan si Dan na dapat makuha ang hard drive at mga biological na material na nasa loob ng lab at kailangan na nila magmadali dahil ang mga aliens ay padating na. Maya-maya pa, dumating na ang mga aliens. Sinabi ng koronel na mayroon silang 3 minuto upang lisanin ang gusali dahil pasasabugin na ito. Paliwanag ng koronel na wala siyang kontrol na pigilan ito. Kautusan ito ng mas nakatataas sa kanya. Nang sila ay paalis na, napalaban sila sa mga Linuses. Ang Linuses ay malakas at hindi tinatablan ng bala. Ang ibang kasamahan ni Dan ay sinamang palad na mapatay ng Linuses. Nang makalabas na ng gusali, nakita nilang sinasalakay ng Linuses ang mga tao. May mga dumating na rescue army ngunit pinatay din sila ng mga Linuses. Pinagbabaril nila Dan ang mga Linuses. Dumating ang jet fighter at isang malakas na pagsabog ang naganap. Namatay ang mga Linuses, ngunit marami ding tao ang namatay. Nang magkamalay si Dan, napag-alaman niyang siya at kaibigang si Charlie ay mapalad na nakaligtas. Maswerteng inabutan sila ng rescue army at ginamo sa kampo. Noong makalabas na sila ng kampo, nakita pa nila ang isang kagrupo na si Dorian. Ikinwento sa kanila na pang 3 beses na niya daw yun sa future, mayroon siyang sakit na cancer kaya't hindi na siya takot mamatay. 6 na buwan lang daw ang itatagal ng kanyang buhay, kaya't mas mabuti na daw na tumulong makipaglaban sa natitira niyang buhay, kesa manatili sa loob ng bahay. Nang dumating ang 2 sundalo upang sunduin si Dan, nagpaalam si Dan kay Charlie, sinabi niyang mag-ingat ito. Nakilala ni Dan ang kasalukuyang koronel, namangha nang mapag-alaman niya na ito ay anak niya na si Mori. Napaiyak si Dan sa tuwa nang nalaman ang anak niya ay naging koronel sa panahong 2051. Tiyayakapin sana ni Dan ang anak, pinigilan siya nito. Hindi kita pinatawag para maging emosyonal, ang sabi ni Mori. Nagtanong si Dan, ano ang tunay na dahilan? Sinabi ni Murray na malalaman niya sa tamang panahon. Isinama siya ni Murray sa lab, at ipinaalam ang tungkol sa White Spikes ang babaeng alien. Ang White Spikes ay sobrang mabangis, at gumawa ng pugad sa ilalim ng lupa. Siya ang taga-produce ng maraming Linuses. Ang mga Linuses ay handang ibuwis ang kanilang buhay para protektahan ang White Spike. Sumakay ng helicopter, naglakbay ang grupo ni Dan papunta sa White Spike kasama si Coronel Murray. Kailangan makakuha sila ng DNA sample nito upang malaman kung paano sila papatayin. Karamihan sa napapatay nila ay mga Linuses. Kung mapapatay lang sana nila ang White Spike, ay mahihinto na pagdami nito at madali na nila ito matatalo. Narating nila ang pugad ng White Spike, binili na ni Murray si Dan na maghintay lang at huwag nang bumaba. Nang bumaba si Murray, nadatnan niya na nanlalaban ang Spikes. Hirap silang kalabanin ito kahit nakagapos na. Gumawa ng ingay ang Spikes upang tawagin ang mga lalaking Linuses, maya-maya pa dumating ang mga Linuses. Hindi na nakatiis si Dan, bumaba siya para tulungan sila Murray. Nagawa nilang ipasok sa kulungan ang Spikes at hinila ng helicopter pataas. Patuloy pa din na ang pagdating ng mga Linuses at maraming sundalo ang namatay. Nakalayo, si Dan at Murray. Nakakuha ng army car, minaneho ni Dan. Si Murray hawak ang machine gun, pinagbabaril ang mga Linuses na humahabol sa kanila. Nakarating sila malapit sa dagat na walang alien, dito sinita ni Murray si Dan kung bakit ito bumaba ng helicopter. Hindi kita pwedeng pabayaan sa panganib dahil anak kita, sabi ni Dan. Iniwanan mo nga kami ni Mama nung 12 years old pa lang ako at maaga kang namatay pagkatapos. Umiiyak na sabi ni Murray. Nalungkot at hindi maisip ni Dan kung bakit niya iniwan ang mag-ina. Ayaw ko pa sanang makita ka, sabi pa ni Murray. Maya-maya pa, sakay na sila ng helicopter. Isang army center sa gitna ng karagatan sila nagpunta. Special ang lugar na ito at hindi napupuntahan ng alien. Dito dinala ang Spikes para siyasatin. Aalamin nila ang DNA ng alien para makalikha sila ng substansya na maaari nilang ipangpatay sa alien. Paulit-ulit kinuha na ni Murray ng dugo ang alien para matest. Buong magdamag nila ito sinubukang gawin. Ngunit nahirapan silang aralan ang DNA at bigo pa din siya na matuklasan ito. Lumapit si Dan at sinabihan si Murray na magpahinga muna. Pang-7 araw na ni Dan sa future kaya't kailangan na niyang bumalik sa taong 2022. Sinabi ni Murray na kapag nabuo ang toxins, ay kailangang dalahin ito ni Dan sa panahon niya para makagawa ng mas marami, dahil kulang ang oras para gawin ito dito. Kung dadalahin niya ito sa panahon niya, pwede itong gawin sa mas mahabang oras. At pwedeng sa panahon nila mag-umpisa ang pagsugpo sa mga alien. Nang biglang ang DNA sample ay umabot na sa 100% ang toxins. Kasabay naman nun, ang White Spikes ay sumigaw ng malakas, dahilan upang ang mga Linuses ay magdetingan.
Nahirapan ang mga sundalo dahil sa sobrang dami nila, maraming mga sundalo ang namatay. Sabay na lumabas si Dan at si Murray, habang ang mga Linuses naman ay pinawalan ang White Spikes. Sinubukan ng grupo na tumakbo sa portal para makabalik sa taong 2022, ngunit madaming aliens ang sumalakay. Nagpatuloy sa pagtakas si Dan at Murray, ngunit si Murray ay inatake ng White Spikes, nagawa pa din nilang makalayo ni Dan. Humandar na ang time machine, himingi ng tawad si Dan kay Molly at sinabing mahal niya ito. Gustong dalahin ni Dan si Molly sa kanyang panahon, kaya't di niya iniwan ito. Hinihintay nilang gumana ang portal, ngunit biglang hinila ng White Spike si Murray. Tinangka ni Dan na sagipin si Murray ngunit bago niya magawa ay biglang gumana na ang portal, kaya't siya at ibang kasamahan ay bumalik sa taong 2022 na hindi kasama si Murray. Ibinigay ni Dan kay Lieutenant Hart ang toxins at sinabing gumawa ng marami para ipadala sa future. Ibinalita ni Lieutenant na sarado na ang link para sa portal. Hindi na nila magagamit ang time machine, kaya't hindi na makakabalik si Lieutenant sa mundo niya. Nagkita sila ng asawang si Emmy at napaiyak ito sa tuwa. Noong makita niya si Mori, niyakap niya ito ng mahigpit at tinabihan buong gabi. Ikinwento ni Dan kay Emmy ang tungkol sa future ni Mori. Kung meron nga lang daw siya magagawa para mapigilan ang digmaan sa future, nag-iisip siya kung papaano. Pinuntahan niya si Dorian at tinanong kung nadala niya ang kuko ng Linuses. At dinala nila ang kuko kay Charlie. Nung siyasatin ni Charlie ang kuko, napag-alaman na merong abo ng Vulcan. Sinabi ni Charlie na ang abo ay matatagpuan sa Vulcan ng China. Naalala ni Charlie ang sinabi ni Lieutenant Hart na unang umatake ang alien sa Russia. Naalala ni Dan ang isang estudyante na madaming alam tungkol sa mga volcano, kaya't pinuntahan nila ito. Sinabi ng estudyante na 1,000 years ago mayroon Vulcan na sumabog sa China kung saan ang abo nito ay nakarating ng Russia. Nang maglaon ay natabunan na ng makapal na snow. Nang marinig nila ito, inisip nila na may alien ship doon na freeze dahil sa makapal na yelo. Nakalabas lang ang mga ito nang matuno ang yelo sa taong 2051. Kailangan nilang siyasatin ang lugar para malaman kung tama ang kanilang hinala. Pumunta sila sa Defense Department. Hiningan nila ng tulong ang Defense Security Chief, ikinwento nila ang tungkol sa mga aliens. Nakailangan nilang pumunta ng Russia at mapatay ang lahat ng alien. Ngunit hindi naniwala ang chief sa kanila, kaya hindi sila sinuportahan. Ang ama ni Dan na lang ang naisip nilang hingian ng tulong kaya't pinuntahan ito ni Dan. Dahil mayroon itong eroplano na pwede nila magamit papunta ng Russia. Kinumbinsi niya ang ama na sumama upang mapigilan ang pag-atake ng mga alien sa future. Pumayag naman ang ama ni Dan at handa siyang sumama sa kanila. Kasama din si Lieutenant Hart, dala ang mga produced na toxins. At naglakbay sila papunta ng Russia kasama ang grupo. Nang marating na nila ang pinakatuktok, nakita ang kakaibang hugis ng yelo kaya't pinasabog nila ito. Tama ang hinala na meron alien ship dito, at pinasok nila ang loob para siyasatin. Nakakita sila ng mga patay na alien, meron namang buhay pa na natutulog lang sa loob ng kapsula at madami ito. Inumpisahan na nila injectan ng toxins ang mga aliens. Maya-maya isang alien ang nagising at sinalakay ang grupo. Sinabi Dorian na kailangan nila pasabugin ang lugar dahil nagising na ang mga alien at di nila kakayanin ang dami nito. Nag-umpisa na sumalakay ang mga Lunases, at dahil sa dami nito agad na pinasabog ni Dorian ang ship. Nakatakbo naman si Charlie, Dan at kanyang ama. Sila lang ang nakaligtas. Nang mapansin ng ama ni Dan na mayroon bakas ng alien na nakaligtas din, kaya't sinundan nila ang bakas. Binaril ng ama ni Dan ang alien, galit na galit ang alien at nasusugurin ang ama. Binaril ni Dan ang alien at nawala ito. Maya-maya bigla na lamang sumulpot at inatake sila. Pinalakol ng ama ang mata ng alien, kaya't binalingan siya nito. Mabilis na sumaklolo si Dan sinaksak ang alien at nahulog sa bangin, sa wakas namatay din ang alien. Nakabalik si Dan sa pamilya na kasama ang ama, na nagngako na hinding-hindi na uli gagawa ng kamalian para sa pamilya.